Sabi po, yung perang ginagastos diyan ay gamitin na lang po sana para po magkumuha ng karagdagan ng mga abogado, mga investigador sa DOJ o Ombudsman, baka bumilis-bilis pa. Baka may makulong bago magpasko. Parang ito pong ICI na ito ay palamuti. Oo. Itong ICI na ito ay, ay panglihis sa direksyon na para baga sabihin lang na meron kaming ginagawa laban sa korupsyon Meron kami ditong ginawang aksyon Nagtayo kami ng independent commission Opo. Ano ho ito? Cosmetics? Pagpapanggap po ito. Mawalang galang lang. Yan po ang aking take dyan. Sorry po yung ICI na yan. Kaya kung maaari po, itigil nyo na yan at tayo po lamang ay nag-aaksaya sa pera ng bayan. With all due respect. Ilan itong mga kabataan, itong mga Gen Z. Yan. Gen Z ba itong mga nag-aaral ngayon? O Gen Z. Generation Alpha na ito? Hindi, Gen Z. Yung iba Gen Alpha. Oo, pero merong Gen Z. Yung ngayon ipinapanganak, ito yung Generation Alpha. Yata, oo. Yan, yung mga elementary at yung mga bagong ipapanganak, yan ang kasama sa Alpha. Okay. So yung Gen high Z school ito. onwards, sila ay Gen Z hanggang college. Yung makakausap natin mamaya, isa nga po sa mga estudyante ng Far Eastern University, ang eskwelahan na sasama dito po sa walkout at rally papunta po dyan sa Mendiola. Kasi po mga kapatid, itong mga, kami po na mga senior citizen, kumbaga, dito ho sa laban na ito, definitely po naman, lumalaban po. At meron po tayo napapakinggan na sumasama po sa mga pagtitipon, rally, tagahayag ng kanilang mga damdamin, mga ilan na po din na tumagal na po mga kapatid sa usapin po ng politika sa bansa, etc. Mga nasa media na naghahayag po ng kanilang saloobin, kaisipan po damdamin. But definitely po, yung pong apektado dito ay ang kasalukuyang henerasyon at yung susunod na henerasyon. Kaya po itong pagkukulang po ng aming henerasyon, ngayon po ang tatama nito ay ang henerasyon ngayon. And in fairness din po naman sa mga millennials, dapat din pong makiisa sa laban na ito. Kasi pag hindi pa po ito naitama ngayon, mamanahin po ito nitong kasalukuyan pong Generation Alpha at wala na po itong tigil. Mabanggit ko lang din, girl, andyan na ba siya? Please, sabihan mo kami, kahapon, meron akong nakasama sa pananghalian. Meron ba? O ako lang mag-isa? Kinakausap ko sarili ko. Hindi mo ako sinama sa pananghalian. Sige, ituloy mo. Hindi, ako lang naman doon lang sa aking maliit lang naman na kubol. Sige. Natanong ako, di ba? Kasi pag uwi mo, yung pa rin ang sinasabi mo, itong problema ng bayan na to at pakikinig mo ng balita, ito may mga development. Parang hindi ka ba napapagod dyan, di ba? Hanggang pagtulog, iniisip mo ito. Para bagang direct Joey Perez, na ito naman kaedad na natin. Kasi sabi ko, kung babalik ako doon sa iyong karera, mawalang galang lang po, officially ho kasi, nakapagsimula ako sa broadcast, officially, ng 1984. Okay, 84. So, that time, di pa pinapanganak ang panganay kong anak 84. As a matter of fact, nakapag-cover pa ako noon ng Batasang Pambansa eleksyon. Meron yan, 1984. Ano pa noon? Unicameral, Batasang Pambansa. Isa lang, di pa ba? Unicameral pa lang noon. Kasi nga, Marcos era yun. And that time, mga kapatid, corruption na yung pinag-uusapan. Ang issue na noon, corruption na po Opo, corruption na po, nepotism, corruption, etc. But basically po, corruption at maraming Pilipino po ang naghihirap. Okay, ngayon mga kapatid, 1985, then eventually nga po 86, si Ninoy po napatay na noong pong August ng year before, 84. Kaya talaga pong ang politika na maingay na. So 84, ngayon po ay 2025, 41 years na po. Diba? Nagdaan na po yung revolusyon nung una and ito pa rin yung issue. Hindi ba? Kaya isipin po natin, ano ba ang problema sa bayan na to? Sorry po, medyo lang po ito. Pag sa mga nagmamaneho ngayon, nakikinig ngayon sa atin, sa mga nakatatanda, kaya nga po, ano ba ang problema? Is it the system? Mamaya pupuntahan natin yung system na umiiral
hango din po sa ating panayam kahapon kay Chief State Prosecutor, kay Prosecutor General Richard Fadulion kahapon. Oo. I-upload pa lang. Opo, kasi nga, ngayong oras na ito. Oo, ngayon i-upload. din po. So bago matapos yung programa natin, available na po yan. I-search nyo lamang po yung title, Purgahin ang Gobyerno, or type nyo lang Think Opo. About It. Lalabas po lahat ng Think About It episodes on Okay. YouTube, maging sa Spotify. I-upload Opo. natin yan. Mga Ayan. kapatid, babalikan lang po natin yung tema nga po nito. Very, very timely ito, no? Sa usapin po ngayon na ito pinag-uusapan yung SALN na yan na bagamat yung guidelines nito para ho sa pangkaraniwang mga mamamayan at pati ho sa media ay hindi ganun kasimple actually. Opo, pag hinimay-himay natin yan, may mga, sabi nga po ng ilang mga media organizations po, may mga gray areas. Anyway, maganda na rin po ngayon kasi nga hindi totally sarado, di ba? May pintuan, pero yung pinto medyo makitid. Okay lang po naman yon. Ngayon kasi, ito po, kaliwat kanan po itong mga balita dito po sa sinasabing mga pagkakaso, investigasyon, etc. Liliwanagin lang po natin yung pong, kung may ito nga po, no, ang narinig natin ngayon usually sa ilang po na nag-iimbestiga dito at opisyal ng gobyerno na may kaugnayan po sa bibigay po ng katarungan sa bayan, yung low-lying fruit. Narinig mo na yon? Hindi pa? Oo naman. Low-lying fruit. Yung mga Oo. nasa baba. Oo. Opo. Low-hanging fruit. O, kaya di ko ba narinig? Opo. I'm sorry. Low-lying. okay. Low-lying. Okay. Low-lying areas. Hindi, low-lying areas. Oo. Sorry. Low-lying areas. Baha kasi. Baha nga kasi. Kaya yun ang Paumanhin. naisip mo. Low-hanging fruit. Paumanhin. Ay, okay lang naman. Ikaw naman Oo. talaga. Low-lying areas. Ang madami, liars. Laging binabaha. Marami tayong liars sa gobyerno. Oo, low-lying. Low-hanging fruit. Low-hanging fruit. Oo. Diba? I'm sorry po. Okay. Oo. Low-hanging. Explain further, Mr. Chair. What do you mean Low-hanging by fruit. low-hanging So, fruit? Ito yung obvious ba? Oh. Di ba? Obvious ba? Ang dali-dali. Oo. Mamaya, pag tinunghayan natin po yung naging panayam natin kay Attorney Richard Fadulion, Oo. opo, vis-a-vis itong ICI na ito, Oo. at saka yung ombudsman, kung gaano kahirap ito. Naman. Ito nga po doon sa ating think about it, meron na pong provision, meron na po tayong batas na mas madali. Yung pong una, pagkumpiska sa mga nakaw na yaman ng mga nasa gobyerno. Hindi naman po lahat, di ba? Ito mas madali. Nandun po ipinaliliwanag sa ating think about it. So ito ho, kumbaga, ito nga po, no? Meron ka bang kapitbahay na mayor ngayon? Mayor. Mayor po ng isang maliit na bayan o isa pong, di ba, o gobernador na, kumbaga, ang yaman-yaman-yaman. Wala naman siyang visible na ano man po pinagkakakita. Ano kaya, mayor o governor o na contractor na mismo ng mga government projects. O maging taga BIR o taga customs o taga COA. Di po ba? So mga kapatid, i-connect natin yan sa SALN at ito pong provision ng batas na nagsasabi kapag kitang-kita mo na naman na yung isang government employee o official ay namumuhay ng sobra-sobra, labis-labis sa kanyang kakayahan, nakita, abay obviously, prima facie evidence na yan, na yan po, nakaw na yaman. And the burden of proof will shift. Hindi sa estado, hindi sa nag-aakusa, kundi doon sa inaakusahan. Hello, ito yung SALN mo di ba? Oo. Chinek namin din. Mukhang hindi ka nga nagbabayad ng buwis. Ba't ka ganyang kayaman? So yung burden of proof nandoon na sa kanya para patunayan na iaampoy kanyang nakamal sa legal na pamamaraan. Yan po yung sinasabi nga ng mga low-hanging fruits kung gugustuhin. Pero mas low-hanging fruit, yung ngayon po naman, sagarin ko na ito girl ito ho and ako'y talagang tumatangkilik po at nagpapasalamat sa gaya nga po ng Rappler. Ngayon, ang dami nilang reports, investigative po ito, well-researched. May mga lokalidad na yung mga dinastiya doon, sila na mismo yung kontraktor. Opo, sila na mismo yung kontraktor. Ito ho, wala pang issue dito nung SALN Kasi nga sa hirap kumuha ng SALN, hindi na po dito pa nailalantad yung SALN. Pero ngayon siguro, mas makakabigay po sa kanila po ng lead yan kasi nga pwede mo nang kunin supposed to be na mas madali yung SALN ng public official, ng elected official.
Opo, bagamat kapag congressman daw po sa House, kapag senador ho naman sa Senate. Pero kung ito po ay mga gobernador o ito po ay ilang po local officials, baka naman pwede na po ito dito po sa Office of the Ombudsman. Kasi magandang halimbawa dito yung biliran. Ngayon, pinakahuli nila, biliran. Opo, yung mga proyekto doon, kasi po ang biliran ngayon, talagang pinamamahayan, pinagaharian ng mga espina. Gobernador, congressman, mayor, etc. Ito ho, may sinasabi sila dito, mismo na. Opo, pamilya ho nila yung kontratista. Kapamilya ho nila yung kontratista. At dito din po ang lalaki ng halaga ng flood control project. So Bilyon. yan. Di po ba yung manlaki? Na mayor mismo at mismo hanggang ngayon ay nakaupo bilang mayor at sinasabi daw po sa mga dokumento na nakapirma pa rin doon bilang isang opisyal ng construction company na pagmamayari nila. Ito nga po sinasabi, dapat din yung unahin din. Kasi nga, nandidiyan na po, klarong-klaro. Klaro na yung conflict of interest. Hindi lang yun, mismo. Yung klaro ho mismo na paglabag na mismo po sa mga panuntunan ng ating pong umiiral na mga batas. Yan po sinasabi dyan. Okay? No, sandali lang. Napunta tayo doon. Oo, kasi nga, tama naman. sagarin to. Oy, sagarin mo na. Habang Dali nandito pa tayo kasi ang tagal natin magpapahinga. Lunes pabalik natin. Hindi, babalik ako bukas Alam dito. niyo pa kasi pag naman sa trabaho. Wala kami lahat dito. Sino kasama mo? Ha? Ay, naka-day off kami lahat. O, sino may sabi sa inyo wala kami dito? Ikaw lang wala. Ako lang wala. Ay, sasama na rin ako bukas. Sandali lang po. Sige. Wait a minute, ha? Ang ating pong title, ang ating pong think about it ay Purgahin na ang gobyerno. yung pong SALN issue na yan ay ginawa na po natin ng Think About It episode para lang ho ipaliwanag. Ano bang pakialam natin dito? Sa pangkaraniwang pong Pilipino, sa mga kasambahay, sa mga driver, sa mga market vendors, opo, sa mga nagpapagal po na uri manggagawa. SALN, kasi nga dito po nakalagay, supposed to be po, ang lahat ng kanyang mga yaman, kinikita pati po utang at yung pong kanilang dapat ay kung meron man mga business interest and financial connections. So sabihin na po natin, alam niyo ho, kung inyong susundin talaga ng mahigpit ang provision ng ating saligang batas. Ito pong batas po tungkol sa ethical standards for public officials and employees. Pati po itong anti-graft law, isipin mo talaga, napakahirap maglingkod sa gobyerno. Napakahirap po talaga. Kumbaga talagang sasabihin mo na isa kang bayani kapag ikay nasa gobyerno. Kapag ikay nasa civil service, isa kang bayani. Kasi ang dami mong sakripisyo. Oo. Ang dami mong, kumbaga, you have to give up so many things. Noon yun. Okay yung tawa nito, no? Bakit? Parang Totoo naman na. tawa na Ngayon, sa inuman. pribilehyo na. Alam mo yun? Ngayon, ang pagiging lingkod bayan, pribilehyo. Family business. Oo, family business. Opo. Oo. Sa totoo lang po, kung babasahin natin ang mga provision ng ating saligang batas, public office, public trust, kasi mismo nga po dito sinasabi, dapat simple, nakalagay po klaro ito pong batas tungkol po sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Dito klaro, simple living. Simple living. Hindi lang sila, no? Pati pamilya nila. Opo, simple living. So, ibig sabihin, So, asawa, anak, kahit na talagang nangangati ka, kung hindi ka nagsusuot ng mamahalin, kung maaari, huwag mo masyadong ipangalandakan yan. Oo, suot mo sa loob ng bahay, wala mga Nag-iiba yung kakita. bar, ika nga, di ho ba? Kung kaya maaari mo sabihin na kapag ikay naglilingkod sa gobyerno, bayani ka, Oo, kasi- sakripisyo ka. Daming bawal eh. Oh yes, Oo. okay. Anyway, Nasusunod ba? ito nga po iyon, ang kahalagahan ng SALN. Kaya required. Ito po yung pakialam natin dito. Kaya uulitin ko, sa subdivision ngayon, sa Metro Manila, sa kayo nakatira, may kapitbahay ka ba dyan na napapansin mo mukhang nung nanungkulan dito sa gantong agency? O kaya mayor nakapagtayo ng bahay dito hindi ba? Mayor ng maliit na bayan. Bakit dito siya nagkapagpatayo ng mag-arang bahay labas ng kanyang bayan na malayo? Itinatago yung kanyang ninanakaw. Mauta ka. Hindi po ba? Oo. Yes. So, ito nga po sana kasi may provision po sa ating pong batas. Actually po, ito sinasabi ng ilan ng mga abogado. Opo, yung pong kung tawagin nga po ay batas tungkol po sa forfeiture ng
ill-gotten wealth. Kasong sibil, mas mabilis, mas madali. So kung talagang gusto ho ninyo ng pagbabago at may makulong, may mga mabawi ang kaagad ng mga nakaw, ito po yung sinasabi na test, gawin na po natin daw, ipatupad na po natin na batas. Kasi nga mas madali. Ito po, hindi sa mga contractors sa mga opisyal ng gobyerno. Ang sakop po nito ay mga naglilingkod sa gobyerno. So ito ho kasi madali na matukoy kung gugustuhin. Okay, ngayon. Kung gugustuhin. Ngayon, kung pag-uusapan natin ay kasong kriminal, ito na po yun. Ayan na. Yung ombudsman at saka ng DOJ bilang mga preliminary stage. Yung ICI po, mawalang galang lang. Again, diretso na po natin. Yung perang ginagastos dyan, kung kumuha ka na lang ng dagdag na tauhan para sa DOJ at sa ombudsman, baka mas mabilis pa. Kasi sila po ngayon, hindi naman sila ang lilitis. Hindi rin sila eventually po ang magsasabi na ito'y dapat nakasuhan o hindi. Hindi silang magpapakulong. Hindi din sila ang magsasabi na matibay ang ebidensya. Hindi. Tapos hindi pa natin mapanood ang hearing. Hindi po. Maaring sabihin nila, ito, may ebidensya na. But at the end of the day, still the ombudsman or And the the prosecutor will establish kung matibay yung ebidensya. Ba't pa dumaan sa inyo? Hindi po ba? Sorry po. Again, wala tayong question kay Secretary Babes, no? Pero layer lang po sila. Mawalang galang lang kung yung perang ginagastos yan ay gamitin na lang po sana para po magkumuha ng karagdagan ng mga abogado, mga investigador sa DOJ o ombudsman, baka bumilis-bilis pa. Baka may makulong bago magpasko. Parang ito pong ICI na ito ay palamuti. Itong ICI na ito ay panglihis sa direksyon na para baga sabihin lang na meron kaming ginagawa laban sa korupsyon meron kami ditong ginawang aksyon nagtayo kami ng independent commission Opo. Ano ho ito? Cosmetics? Pagpapanggap po ito. Mawalang galang lang. Yan po ang aking take dyan. Sorry po yung ICI na yan. Kaya kung maaari po, itigil nyo na yan at tayo po lamang ay nag-aaksaya sa pera ng bayan. With all due respect. Ngayon, puntahan natin. Sige, puntahan mo. Sagarin mo na bago matapos ang programa. Ito, yung sinasabi kahapon ni Attorney Padulyon. Yung beyond reasonable doubt. Di ba nananlumo ako? Kasi nga sabi, hindi porke nagbigay na ng pangalan, ganun po kadali na masasampahan ng kaso ang mga taong to. Halimbawa, yung gusto natin mangyari, may maikulong. Kasi nga, kung wala namang... may makakasuhan ka agad, definitely. Yung district engineer. Yan. Si Bryce, si Alcantara, si Bernardo, definitely. Opo. Yung mga si Sims, opo. Yung mga PJ Mendoza, yan. Sigurado po yan. Kasi mga umamin na yan on record pati sa mga affidavit. Pero yung mga kinokonek nila na mga sinasabing proponents, yun tagilid. Maliban na lang daw kung talaga merong paper trail na mag-uugnay doon sa kickbackan. Pero kung wala, mahirap daw pong mag-case build up. Pero eto pa, assuming na may paper trail yan, ganun ba kadali yun? Mga kapatid, sabi ko nga kanina, ano bang problema natin dito? System? Kasi sigurado po, yung mga taong yan, lalo na po yung mga naandidiyan po sa lehislatura, kung totoong sangkot nga po sila dito, di ba pinag-uusapan bilyon? So ang hawak niyang pera, ganun kalalaki, at kaya nilang kumuha ng pinakamahuhusay na abogado. Maniwala ka, girl. Kapag in case ihain yan sa Sandigan Bayan, sigurado, katakot-takot na motion ang aabutin natin dito. At yung motion na yan, pupunta pa yan, mga kapatid, saan? Malamang sa kataas-taasang hukuman. Para sabihin na nagkaroon ng grave abuse of discretion kung ano-anong delay para hindi magpatuloy yung paglilitis. Girl, mga motion to quash, motion kung ano-ano, di ba? Katakot-takot na motion ang aabutin natin dyan.
Tama. So ilang taon hihintay natin bago may mapanagot? Oo, sabi nga, di ba dapat daw meron special courts, no? Nalilitis. Para nga talagang pwedeng araw-araw yung Na yun lang ang pagtutuunan ng Pero pansin. kung may matibay na ebidensya, Oo, kasi kung wala, hindi ka maghahain ka agad. So dapat pala, instead of independent commission, special court na lang ang binuo. Ha? Special court na binuo. Nirekta na. May tama ka. Oo, kasi 'di ba, yung ating korte, ang dami rin nilang iba pang mga kaso na hinahawakan. Special court ng Sandigan Bayan, Oo. sila mismo mga maestrado. Yan, Di ba oo. magsasabi, o Justice, Ito lang magrarapol tututukan. tayo. O dito, ikaw ang hawak specific. Anyway, alas Hindi nila naisip 9:40. yun na dapat special court ang kailangan. Hindi, ngayon daw yan ang kanilang balak gawin. Kasi okay Panibagong po naman yan. gastos pero na naman, ha? assuming po na magkaroon ng special court, tanong, yung mga abogado ba dito ng mga makakwarta ngayon na sangkot dito, walang gagawin, manonood na lang? Katakot-takot na motion yan. Katakot-takot na butas pong hahanapin yan. Katakot-takot po na pagkontra ang gagawin yan. Definitely po. Kaya nga sabi nga ni Atty. Padulyon, dito kinakailangan walang butas. Oo, walang ni katiting na pagdududa. Yun ang Correct. sinabi niya. Because the principle here again is that in case of doubt, resolve the doubt in favor of the accused ninyo. Lagi. Dahil kahit may katiting na pagdududa, ang sinasabi niya kahapon, titignan daw to ng husgado in favor of the accused. Opo. Bakit ganon? And then, pabor sa kanila na madelay ang kaso kasi nga, yung damdamin, huhupa, magpapasko, maraming dadaanan po na kung ano-ano mga, sorry po, may kalamidad, halimbawa, mawawala yung focus natin, dahan-dahan, opo, delay, hanggat sa, inordinate delay na yan, ha? Nilalabag yun na yung karapatan namin sa speedy trial, ha? So, magmumusyon kami sa Supreme Court. Supreme Court! Saklolo! Inaakusahan kami, tagal-tagal na ng kaso, oh. Tapos hindi pa nare-resolve yung karapatan namin sa mabilis na paglilitis, nilabag nila. Loko-loko ka ba? Ikaw Hindi ba, mga anak ng... That is why it's important we take it on the streets. Anak! Teka lang, maghunos dili ka. Anak! Ay, teka lang, kahit tayo po hindi na Gen Z, nakikiisa po tayo dito sa mga estudyante na magmamarcha mula po sa Moraita papunta ng Menjola dahil pag walang napanagot ngayong taon, nako, wag yung sinusubukan ng mga Gen Z. Ano? Ang galit niyan, wag niyong subukan. Ay, bakit? Baka matulad tayo sa ibang mga bansa, ayaw man natin mangyari yun. Aba, Hindi sa, nagbabanta ka, hindi sa Chacha, tinatakot ko, ha? Oo. Sa Madagascar na lang, sinimula ng Gen Z, sumanib ang militar, hindi sa tinatakot ko. Pero po hindi ito yung mga possibility lang. Hindi ako sang-ayon Ako yung nagkukwento lang. Dahil ganun talaga ang nangyari sa Madagascar. Kinukwento mo lang. Kinukwento ko. Yun ang tawag nangyari, dyan, di ba? Extra constitutional. Hindi ako pa sang-ayon dyan, ha? Hello? Hindi ako sang-ayon dyan, pero... Sang-ayon ako sa due process, ha? Ayoko nang mabagal. Sorry, hindi ako sang-ayon doon. Ako naman hindi ako sang-ayon dyan. Due process para sa mayaman. Pero para sa walang pera, kulong. Hindi sila makapagmosyon, kulong agad. Etong mga ito, sa sarap ng buhay. At malamang yung ibang nakabreak ngayon, papunta pa ng ibang bansa. Dali muna. Kapag komportable pwede